Eto, naging interesado ako sa balitang ito na kung saan merong isang taga-US. Anong pangalan nun? Wait lang ha. Eto, Scott Ritter mga kababayan, yung pangalan niya. Etong si Ritter ay nagsalita po na ginagamit lamang daw ng US ang Pilipinas mga kababayan para pabagsakin etong China mga kababayan. Ngayon, ito pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po sa TikTok. Ano po, i-play na po natin. May babala ngayon ng isang dating US intelligence officer sa mga Pilipino kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Eto pala mga kababayan. Ano po, dating US intelligence mga kababayan. Meron siyang babala sa Pilipinas kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Na kung saan ang sinasabi niya doon mga kababayan, parang di umano ay ginagamit lamang po tayo ng US laban po dito sa China. Ano po, at parang sinasabi niya dito na hindi makakatanggap ang Pilipinas ng tulong galing po sa US kapag dumating yung pagkakataon na magkakaroon na ng gera at mapapatulad lamang po tayo sa Ukraine. Mga kababayan, ito, i-play pa po natin. Sa MJ Mondihar sa report. Nagsama-sama kamakailan ang mga anti-war advocates sa US para bigyang babala ang mundo sa nakaambang nuclear Armageddon. Sa press conference na inorganisa ng Schiller Institute, isa-isang pinalawanag ng mga eksperto at dating mga opisyal ng US government kung gaano kadelikado ang nuclear war. Kabilang sa mga tinalakay ang magiging parte ng Pilipinas kung sumiklab man ang digmaan gamit ang issue sa West Philippine Sea. Para kay Scott Ritter, isang dating US Marine Corps intelligence officer, ginagamit lamang ng Amerika ang Pilipinas laban sa China. We are using you. You are a tool, nothing but a tool, and when the tool ceases to be useful, we will discard you. Ani Ritter, na nagsilbi rin bilang Weapons Chief Inspector ng United Nations, ang issue sa West Philippine Sea ay ginagamit ng kanyang gobyerno para gulangan ng China. And discard you means usually after a war that devastates you. We are using you to gain some sort of momentary leverage over the Chinese. We will fail. Punto pa niya, tiyak na mananalo ang China kontra US sa WPS. At ang kawawa dito, ang mga walang kamalay-malay na Pilipino. The Chinese will win. Alam nyo mga kababayan, malapit na dapat ako maniwala dito eh. Kaso nga lang ang problema, doon sa mga video na pinanood ko na kung saan mga kababayan merong video nitong si Scott Ritter na ito mga kababayan, lahat sinasabi na ito daw pong si Scott Ritter na ito di umano mga kababayan ay isa daw pong sex offender. Bakit kaya mga kababayan? Ito, basahin muna natin bago natin ipagpatuloy yung video. Ang sabi po kasi dito mga kababayan, isinearch po natin ito sa Google, tinignan natin yung kanyang background mga kababayan, kung may katotohanan ba yung ikino-comment ng napakaraming netizen dun sa kanyang video. Ang sinasabi po kasi dito, kung babasahin po natin, Ritter was the subject of 2 law enforcement sting operation in 2001. He was charged, ito nakalagay dito, he was charged in June 2001 with trying to set up a meeting with the undercover police officer posing as a 16-year-old girl. He was charged with a misdemeanor, crime of attempted endangerment of the welfare of a child. Mga kababayan, ibig sabihin, parang may pedophile. Ano ba yung term nito? Yung mas magandang term, yung pedophile or mahilig sa minor de edad, mga kababayan. So parang ganito po etong ginagawa nitong si Ritter na ito. Ngayon, questionable na agad yung kanyang pagkatao. At ang pinakamasakla pa dito na nalaman ko mga kababayan, eto palang si Ritter ay propagandist pala ng Russia at saka ng China. Sa madalit salita, sinisiraan niya yung sarili niyang bansa at nagtatrabaho siya di umano mga kababayan sa China at saka po sa Russia. Kaya pala nakakapagtaka, kung titingnan po natin yung kanyang video, talagang todo-todo yung paninira at paglaglag niya dun sa kanyang mismong bansa, mga kababayan. Yun pala, ito palang si Scott Ritter na ito mga kababayan, propagandist. Ano po, gumagawa siya ng mga propaganda para mapasama ang US mga kababayan at mapabango ang China at saka po ang Russia. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. And you will be destroyed. End of story.
It's high time the Filipino people pressure their government to start sitting down and engaging the Chinese. Ayan, sabi pa nga dito ni Alin Pardocho, hindi totoo na US intelligence siya. Isa siyang pedophile. Yes, mahilig sa minor de edad. Alam nyo, may kilala akong pedophile, mga kababayan. Comment nyo na lang kung sino. Mahilig sa minor de edad, mga kababayan. Comment nyo na lang kung sino yon. May kilala akong ganyan. Hindi lang basta pinatulan yung minor de edad, inanakan niya pa, mga kababayan. Comment nyo na lang kung sino yon. Anyway, pagpatuloy pa natin. Government responsibly. Nakasandal ngayon ng Philippine government sa anyay ironclad na ugnayan nito sa US government. Katunayan, sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., lalong dumami ang mga EDCA site ng Amerikano sa mga military bases ng Pinas. Lahat ito nakatutok sa direksyon ng China. The United States cannot fight and engage China and win. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese, and we know this, and yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. You think America is your friend. Payo naman Ay, Mami Lynn Chavez Tamore, mega love shoutout po ha. Thank you po sa panonood. the readers sa Philippine government, huwag magpauto dahil walang pakialam sila mga Amerikano sa ating mga Pilipino. Sa totoo lang, hanggang ngayon, nananatiling mababa ang tingin nila sa atin, mga lahing sinakop at inalilan nila sa mahabang panahon. Naka po! China doesn't want war, and if you would engage China in diplomacy, and as we've all indicated here, America has long since lost the skill set necessary to carry out diplomacy, but the Filipinos, the Philippine people can reignite this, to relearn it, to use this skill to prevent a war. But if you continue to behave as colonial subjects, and I know that's a sore subject in the Filipinos, because you were the colonial subjects of America. We still view you as our colonial subjects. We don't like you. We don't care about you. We just want to grow up and act responsibly. Take control of your own future. America is not here to help you. America is here only to use you until there's nothing left, and then we will discard you on the trash heap of history. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Maliwanag yung sinasabi niya, mga kababayan. Magising tayo, hindi tayo tutulungan ng Amerika. Parang ganyan po yung sinasabi niya. Ginagamit lang tayo ng Amerika, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, maniniwala na dapat talaga ako dyan. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, magaling siya magsalita kung titingnan po natin, kung pagbabasihan natin yung sinasabi niya, yung mga DDS nga nabudol eh. Diba yung mga DDS nga, paniwalang-paniwala, ano yung sinasabi niya? Yan, sa kakasuporta nyo kay PBBM, hindi ninyo nakikita na dinadala tayo ni PBBM sa kapahamakan. Pero kung lalaliman nila yung pangunawa nila, masarap sanang paniwalaan yung nagsasalita. Kaso nga lang, propagandist po yun ng Russia at ng China, mga kababayan. Ibig sabihin, parang attack dog. Alam niyo, parang Maharlika, mga kababayan. Attack dog ng China para masira si PBBM. Di umano, mga kababayan. Eto namang si Scott Ritter na ito, mga kababayan, attack dog naman siya di umano ng Russia at ng China para sirain ang US at yung mga kaalyadong bansa ng US, mga kababayan, para magkawatak-watak. At pagka nagkawatak-watak, let's say, ang Pilipinas umayaw sa US, mga kababayan, at yung iba mga kaalyado ng US ay magsiayawan sa US, madali para sa Russia at China na mapabagsak di umano etong US, mga kababayan, at yung mga kaalyadong bansa ng US. Kaya ang ginagawa nitong si Scott Ritter na ito, patuloy at patuloy lang yung paggawa niya ng kwento at paninira niya sa mismong bansa po niya, mga kababayan. Ano po, madali sana siyang paniwalaan kung hindi siya propagandist ng Russia at ng China, mga kababayan. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin, mga kababayan, dito pa sa isang balita na nakita po natin na kung saan, mga kababayan, ito yung sabi dito. Etong nagsasalitang ito, etong si Scott Ritter na ito, mga kababayan, etong desperadong ito, ang sabi po dito, maka-China pala etong Ritter na to. Maraming Pinoy ang paniwalang-paniwala sa taong ito. Hindi man lang kayo nag-iisip na kritiko ng Ukraine at US ang taong ito. Anyway, eto i-play po natin para maliwanagan yung lahat.
view you as our colonial subjects, and we are not the friends of the Filipinos. You are a tool, nothing but a tool. We are using you. We will fail. The Chinese will win, and you will be destroyed. End of story. Grow up. America is not here to help you. Si Ritter ay naging paksa ng police sting operations para sa sex crime noong 2001 at 2009 at nahatulan ng mga krimen sa sex na kinasasangkutan ng isang menor de edad noong 2011. Isang Ukrainian-American na si Antonova ang nagsabi na si Ritter ay isang halimbawa ng isang tipikal na disgrasyadong Amerikano na sinira ang kanyang sarili sa US. Mga didiset, ito ay isang tipikal na disgrasyadong Amerikano na sinira yung kanyang sarili o yung imahe niya doon sa US, mga kababayan. Ano pa, ipagpatuloy pa natin. At ngayon ay nais na mapagtanto bilang isang mapagkukunan ng tapat na pagsusuri sa Russia. Ang mga desperadong lalaki na tulad Scott Reiter ay madalas na pumupunta sa Russia upang makakuha ng bagong simula. Si Ritter ay isang nahatulang sex offender na nahuling naglalantad ng kanyang sarili sa mga menor de edad online sa ilang pagkakataon. Nagsilbi siya ng 1 taon at kalahati sa bilangguan. Yung mga didisit dyan, maniniwala pa kayo? Tingnan nyo nga yung pagkatao nung pinapaniwalaan ninyo. Kapanipaniwala ba ang pagkatao niyan? Sex offender, pedophile, mga kababayan, at propagandist ng Russia laban po sa US. Ayan yung mga didisit na nagpapakalat nito, ngayon pa lang mag-isip-isip na kayo. Huwag kayong masyadong magpakabobo sa kakatiting na balita na nakita ninyo. Dapat pag nakakakita kayo ng konting pagkakataon para sirain ninyo ang gobyerno, mag-research muna kayo para hindi kayo nababalikan. Huwag niyong pairalin yung pagkabuayan ninyo, yung pagka-crocodile ninyo na kapag nakakita kayo ng konting pagkakataon para masiraan si PBBM at para masiraan yung hakbang na ginagawa ni PBBM, todo attack lang kayo ng attack. Alam nyo, pag bayaran kasi, mga kababayan, hindi marunong mag-research yung mga yan. Ano po, yung mga bayaran, hindi marunong mag-research yung mga yan. Kaya basta lang sila, mga kababayan, balita ng balita para matuwa yung nagbabayad sa kanila. Ano po, katulad nito, mga kababayan, na ito panoorin natin. Eto, panoorin natin. Tingnan nyo ano yung sabi dito ni Banat Bay. Amerika gagawin din sa atin ang ginawa sa Ukraine, mga kababayan. Di ba hindi man lang siya nag-research at inalam yung pagkatao nitong nagsasalitang ito. Nakakita lang, mga kababayan, ng isang taong nagsasalita na taga-ibang bansa na against yung sinasabi dun sa ating bansa, mga kababayan, at saka dito sa US, mga kababayan, umatak na agad. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo, pagkabayaran, hindi marunong mag-fact check, mga kababayan. Ito, panoorin natin na itong balita ni Banat Bay. Conflict against a peer level force. The United States cannot fight and engage China and win. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese, and we know this. And yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Please understand that for yes, tama itong si Paris TV. Morales ng Amerika pala yan. Yes, Morales ng Amerika to. Hindi lang basta Morales ng Amerika to, mga kababayan. Kibuloy ng Amerika to. At J. Guevara ng Amerika to, mga kababayan. Etong si Scott Ritter na ito. Pedophile nga eh. Anyway, pagpatuloy pa natin. For the Filipino people, this is a recipe for disaster. You think America is your friend. So too did the Ukrainian people. And they are dying by the paliwanag mo, Banat ba yung sinasabi dyan para may idea ka? hundreds of thousands. Friends don't let friends die in those quantities. The Ukrainians have been reaksyonan mo para may idea ka. Don't let friends have their cities destroyed in this manner. Friends don't let friends have families separated, have mothers and children destined to a... Alam mo, maganda yung sinabi niya dito, ginagaya natin ng Ukraine. Ganyan din daw ang ginawa ng Amerika sa Ukraine. Pinaasang kaibigan. Pero eventually pinabayaan din. Ganun din daw ang ginagawa sa atin. Life of refugee status in perpetual poverty. That's not how friends behave. America has never been the friend of the Ukrainians, and we are not the friends of the Filipinos.
We don't like you. If we did like you, we would... Paano na-attempt? Paano na-attempt ng mga DD-shit na pakinggan, mga kababayan, yung sinasabi dito? Paano nila na-attempt na pakinggan yung sinasabi ng isang Amerikano na ayaw sa mga Pilipino, mga kababayan? Paano nila na-attempt na paniwalaan yung isang Amerikanong nagsasalita na ayaw niya sa mga Pilipino, na ayaw nila, idinamay pa yung mga kalahi niya, na ayaw nila sa mga Pilipino? Diba? Paniwalang-paniwala dito yung mga kampo ni Digong, katulad ditong si Banat Bay, dito sa sinasabi nitong pedophile na Scott Ritter na ito, mga kababayan. Paniwalang-paniwala sila, pero lantaran ng sinasampal ng kaliwat kanan yung kanilang mga mukha, mga kababayan, na ayaw sa kanila nitong Amerikanong ito. Idinahilan lang yung kanyang mga kaure, yung kanyang mga kababayan, mga kababayan. Pero definitely, ang may ayaw talaga sa mga Pilipino, etong si Scott Ritter na ito, mga kababayan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Wouldn't be doing this. Kita mo? Yan ang matindi. We don't like you. I don't like you too. Tama yung sinasabi niya eh. We don't like you. If we like you, we will not let you go to this masasabi nating gera na talo kayo. If we like... At saka, mga kababayan, nung nawala ako ng ilang araw, ang malimit kong makita na sinasabi ng kampo ni Duterte, nitong mga vlogger na ito, puro gera. Maliwanag naman na walang sinasabi si PBBM na makikipaggera tayo sa China. Pinaghahanda lang niya ang ating mga kasundaluhan sa nangyayaring tensyon, mga kababayan. Ibig sabihin, pag sinabi ba maghanda, makikipaggera agad? Hindi ba pwede, mga kababayan, na maghanda lang tayo sa kung ano yung posibilidad na mangyari sa mga pinoprotektahan po nating teritoryo? Sa kanila, porkit sinabi ni PBBM na maghanda na agad tayo, ang gusto na agad natin makipaggera? Hindi naman ganun yung sinasabi ni PBBM. Pinaghahanda niya lang yung ating mga kasundaluhan para maging handa, mga kababayan, sa kung anuman yung posibilidad na mangyayari sa mga teritoryo po nating pinoprotektahan, mga kababayan. Pero walang sinabi si PBBM na maghanda yung ating mga kasundaluhan para girahin natin ang China. Wala namang sinasabing gano'n ang ating presidente. Anyway, pagpatuloy pa natin. Hindi namin kayo ipapahamak. Hindi namin kayo kaibigan. Ang lupit na sinabi niya dito, hindi namin kayo kaibigan. Ewan ko ba, ito'y isang dating retired na ano po ito, na sundalo ng Amerika na nadistino sa Pilipinas at sinasabi niyang, hoy! At para maniwala kayo, mga kababayan, wait lang. Basahin natin yung comment ng mga tao dito. Nasaan yung may nakita ko isang comment dito. Ayan, sabi dito, mga kababayan, Scott Ritter, graduate of US military prison, break discharge in Gov without benefits because of his espionage and propagandist work of Russia in China. Mga kababayan, yan yung sabi dito. Yan kung babasahin po natin. Maliwanag naman na mahirap paniwala ng sinasabi nitong si Ritter kasi nga, mga kababayan, pedophile, sex offender, propagandist ng China. Anyway, pagpatuloy pa natin. Dili man tayo magkaibigan? Alam mo, ang sakit nito, naalala ko dito yung yung my love from the star, my star from the love. Yung sinasabi nung lalaki, you are nothing. New Jolly Meal Savers with all your favorites! Sakit nun, naiyak ako nun You are my destiny. Di ba yung sinabi niyang, wala you are nothing to me. Kasi iyak naman si babae nung sinusuyo na siya ng lalaki. Dinaan na lang ni Banat Bay sa kwento yung napaka-importanting issue na gawa-gawa ng kanilang mga kaalyado, mga kababayan. Diba? Iyan yung mga DDS, yan yung mga DD-shit vlogger, mga kababayan, na hindi marunong mag-research at puro lamang po idinadaan sa patawa. Mga kababayan, maglalabas ng konting video, magsasalita ng walang kakwenta-kwentang salita,
papanigan yung maling sinasabi ng taga-ibang bansa, harap-harapang sinasabi na ayaw nila sa mga Pilipino, tapos siya naman tuwang-tuwa pa, mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. You said I'm nothing to you? Lana. Sino kayo? Alam mo, magising na tayo mga kababayan. Pag hindi pa kayo nagising dito, ewan ko na lang. Hindi, alam mo, problema kasi sa mga Pilipino. Tama yung sinabi nila eh. Mahirap gisingin ang taong nagtutulog-tulugan. No, yun ang totoo. Marami sa mga Pilipino ang nagtutulog-tulugan. Alam nilang walang itutulong at idudulot na maganda ang pagkampi natin sa Amerika, na umaasa tayo sa wala. At hindi na ba kayo na sana? Ano kayo, si Catherine Bernardo? Lagi na lang pinaasa noon. May dapat darating din ang point na i-give up nyo si Daniel Padilla. Di ba? Ilang beses na kayong pinaasa. Na hindi na... Eto, tingnan nyo mabuti itong mga to. Wala sa topic, wala sa vision ng topic na pinag-uusapan. Napakalayo, inililihis yung tao sa totoong kamalayan na dapat na iipamulat sa taong bayan na wag basta-basta maniwala sa isang balita, lalo na kung yung balitang yon ay may kinalaman po, mga kababayan, sa mismong pinag-aagawang teritoryo ng Pilipinas at sa mismong pinag-uusapang isyo na makakatulong at makakasama sa Pilipinas, mga kababayan. Ngayon, ano ba ang kinalaman sa Pilipinas nitong sinasabi nitong si Ritter na ito? Ito po, mga kababayan, ang sinasabi niya, parang tinatanggal niya yung tiwala ng mga Pilipino na nanunumbalik sa US, mga kababayan. Tapos pinapalabas niya na anytime pwede tayong traidorin ng US, mga kababayan, pagka nakuha na yung pakinabang sa atin. Pero hindi ba ninyo naiisip, mga kababayan, nang dahil sa ipinapadala ng US na mga sundalo dito para tulungan at sanayin at magkapalitan ng kaalaman sa mga kasundaluhan po natin, nagdadalawang isip ang China na basta tayo bulihin, mga kababayan. Diba napakalaki ng tulong nung maritime exercises na ginagawa po nila. Tama yung sinasabi, mga kababayan, nitong si former Senator Ping Lacson, mga kababayan, na dapat ang gawin natin, makipag-alyado tayo sa mga malalakas na bansa para hindi po tayo basta-basta mabuli. At yun yung nangyayari ngayon, kaya gumagawa ng black propaganda etong mga katulad nitong si Morales ng US, mga kababayan. Gumagawa sila ng black propaganda para mawala ang tiwala ng Pilipino sa US, mga kababayan. At pag nangyari yon, madali na para sa China at Russia na sakupin, mga kababayan. Lalo na sa China, nasakupin ang teritoryo ng Pilipinas. Ano po yan? Maliwanag naman, mga kababayan. So ngayon, eto, maliwanag naman, mga kababayan, na talagang wala sa topic, wala sa issue yung pinag-uusapan ng mga vlogger ni Duterte. So kaya, mga kababayan, ano ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin? Mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga topic po na pinag-usapan po natin. Siguro itong kay Banat Bay, dito ko na puputulin, mga kababayan. Anyway, siguro hanggang dito na lamang po muna tayo at pansamantala po muna tayo magpapaalam. Pero bago po tayo pansamantala magpaalam, kayo po, ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito sa mga topic na tinalakay po natin?